Nakakalungkot na balita, Sen Robin, VP Sara naiyak sa nangyari kay FPRRD sa ICC Netherlands. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas Latest News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Latest News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Ano ba itong nakakalungkot na to, mga katunay? Nako ha, pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayon, bago natin simulan ng videong ito, boses pa lang, yung pagsalita na magandang araw mga kaibigan, alam na natin agad. Eh syempre kabisado na natin yung mga nire-reaction na natin na mga vlogger dito sa sumusuporta sa mga Duterte. Ayan, syempre bago natin simulan to, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Ayan, syempre suportahan natin yan, si General Macanas, the General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Malungkot na balita ang ating pag-usapan natin ngayon. Pahayag ni VP Sara sa isang press conference sa Netherlands. Makakabalik pa ba si PRRD dito sa Pilipinas? Kasi yun yung sigaw ng mga sambayanan na nagrarally nga, bring back, bring home FPRRD. So si VP Sara nagpahayag siya na let's move on. Kaya basahin ko ito, News 5 post 58 minutes ago. Hindi na siya maibabalik si PRRD. According to the Vice President, hindi na siya maibabalik. Hinimok ni Vice President Sara Duterte na mag-move on ang bansa matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagbabahagi ng bise sa kanyang online presser, wala nang kabuluhang magalit o madismaya sa nangyari dahil hindi na makakabalik ang dating Pangulo sa bansa. Sinabi ito ng pangalawang Pangulo nang tanungin tungkol sa umano'y pagkakasangkot ni National Security Advisor Eduardo Año sa Grand Conspiracy para sa pag-aresto ng dating Pangulo. So ang ibig sabihin nito, sinasabi ni VP Sara dito na tayo ay mag-move on na sa mga nangyayari ngayon. Dahil sinabi na ni VP Sara, para sa akin kasi parang sa ngayon siguro, sa ngayon, hindi siguro maibabalik, mahihirapan pang ibalik si PRRD dito sa Pilipinas. Sa ngayon. Hindi naman siguro yan yung hindi siya maibabalik panghabang buhay. Diba? Hindi naman sa ganun. Parang ang pinaparating dito ni VP Sara siguro sa ngayon. Kumbaga, wag na muna tayong umasa. Kasi syempre, ang mga kababayan, tayong lahat, umaasa tayo na si PRRD ay makakalaya. Makakabalik dito sa Pilipinas ngayon. Pero ito na nga sinabi ni VP Sara, alam niya rin siguro na hindi ganon magiging kadali ang proseso. Lalong-lalo na maraming tao, hindi yung taong bayan, maraming tao na kalaban nila ang gustong mawala sila. Kaya hindi sila gagawa ng paraan or tutulong para si PRRD ay makabalik. Dahil kung si PRRD ay pababalikin nila, alam nila kung ganong magiging malakas na naman ng mga Duterte. 'Di ba? Kumbaga, ang inano nila, ang binunot nila yung ugat. 'Di ba? Yung ugat. Pero sa totoo lang, sa totoo lang, malaki ang magiging epekto ng ginawa nila kay PRRD. At naalam ko naman, nararamdaman nila sa mga sarili nila ngayon yung epekto na nangyayari. 'Di ba? Sa eleksyon, doon natin malalaman kung ano ang epekto ng mangyayari sa kanila, sa ginawa nila. Siguro sa ngayon, siguro sa ngayon, tumatawa sila, masaya sila sa nangyari, nagtagumpay sila sa kung anong nagawa nila, 'di ba? Masaya sila, nagdidiwang sila, 'di ba?
Pero hindi sa lahat ng panahon. Hindi sa lahat ng panahon ay nasa taas ang nasa taas. 'Di ba? Bumabagsak din 'yan. Ang ibon, bumababa din 'yan. Eroplano nga bumababa eh. Hindi lahat ng lumilipad hindi na bumababa. 'Di ba? Kahit ganong kataas ang lipad mo, bababa't bababa ka pa rin. At hindi laging parang gulong lang din 'yan. Umiikot-ikot 'yan. Ngayon, kapag sila naman ang napunta sa ilalim at ang napunta sa ibabaw naman ay ang mga Duterte, dito na natin masasabi na baka meron ng pag-asa na makabalik si PRRD. Sana nga yung mga panahon na yon ay malakas pa rin si PRRD. Sana nga malakas siya. 'Di ba? Tayo pinapanalangin natin na sana'y humaba pa ang buhay ni PRRD. 'Di ba? Hindi ko na siya kumbaga hindi na para sabihin ko na gusto kong humaba ang buhay ni PRRD para makapaglingkod pa sa atin. Kumbaga sa akin, sapat na yung ginawa ni PRRD sa atin dito sa Pilipinas. Siyempre, ang gusto ko kay PRRD is dito siya sa Pilipinas, makauwi siya sa kanila, makapagpahinga siya, makapaglibang-libang siya ron. Siyempre sa edad niya, 'di ba? Maasikaso niya naman yung sarili niya. Alam natin, si PRRD laging iniisip ang taong bayan, yung mga nangyayari sa bayan, ganyan lagi. Para sa akin, siguro pagkakataon naman ng mga anak niya ang magsilbi sa bayan. Siguro sila naman ang kikilos. Sila naman ang gagawa ng ginagawa ni PRRD. Sila naman ang mabibigyan ng pagkakataon. 'Di ba? Kaya sinasabi ko ngayon, kung ang mga Duterte ay nalalagay ngayon sa alanganin, hindi habang buhay magiging ganyan sila. Hindi habang buhay natatapakan sila, hindi habang buhay nayuyurakan, naduduraan, or napagtutulungan sila. Darating at darating ang araw, mag-iiba ang ikot at ihip ng hangin. Ang pagkakataon ay papabor sa kanila. At kapag pumabor ang pagkakataon na yun, yun ang nakakatakot. Kapag pumabor ang pagkakataon na yun. Yun, kung tutuusin, yun ang hinihintay kong pangyayari. Kung anong mangyayari doon. Kung sakasakali ang gulong tumapat na sa kanila. 'Di ba? Ano kaya ang mangyayari sa mga tao? No? Sa mga tao na dumumi sa pangalan nila at gumanyan sa pamilya nila. So ito yung exact statement ni VP Sara. Sa totoo lang, ito, tinanong siya, anong masasabi niya yung napabalita na isa si General Anyo sa mga nagplano na maaresto at madala sa Netherlands ang dating Pangulo. So ito ang sagot niya. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Grabe naman to, oy. Hindi na mababalik si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. So what we should do as a country is move on from what happened. Magalit man tayo, walang mapupuntahan yung galit natin dahil hindi naman iyan sila pananagutin ng pamahalaan. Kung tutusin kasi, tama din naman yung sinasabi ni VP Sara. Kung papairali natin ang galit, magwawala tayo, 'di ba? Magkakagulo lang. Magkakagulo. 'Di ba? Gumawa ng gulo, ganyan. Wala ding mangyayari. Hindi pa rin nila papakawalan si PRRD. Dahil sila, syempre, bulag sila Nabulag na sila sa kung ano yung natatamasa nila ngayon Hindi na sila mamumulat sa taong bayan Yung hinaing ng taong bayan, hindi na para pansinin nila Siguro nakikita nila, pero parang manhid na sila Kasi kung yan, mga balat sibuyas yung mga yan, hindi mangyayari kay PRRD yan. At saka kung magkakagulo lang,
'Di ba? Kung patuloy pa rin ang galit, kung paiiralin, magkakagulo yan. So ang mangyayari, para nating binigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng full na kapangyarihan. Ang ibig ko sabihing full na kapangyarihan, baka maaaring magkaroon pa ng martial law. Diba? Mas lalong mag-iba sitwasyon. Mas lalong maging mahirap. Diba? Wala tayong laban. Wala tayong laban sa ngayon. Diba? Sila yung nasa posisyon. Hindi kahit anong gawin nating sigaw, is wala eh. Hindi naman nila tayo papakinggan. Tayo-tayo lang nakakarinig sa mga sarili nating sigaw. Pero yung mga taong pinatatamaan sa sigaw na sinisigaw natin ay hindi nila pinapansin. Baliwala lang. Kaya para sa akin, hindi naman na sinasabi ni VP Sara dito na parang gusto niya lang makulong si PR. Hindi matitiis ni VP Sara yon. Pero sa nangyayaring sitwasyon ngayon na sinasabi niyang malabo, talagang malabo. Dahil alam naman natin kung sino ang nakaupo ngayon. Diba? Pinatunayan nila na kami ang kapangyarihan. Kami, kaya naming gawin lahat. Diba? Kaya naming gawin lahat kapag kinalaban nyo kami. Ganon, pinatunayan nilang ganon. Pero sa ginawa nilang yun ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa nila dahil tinanggal nila yung respeto ng taong bayan sa kanila. Yun ang pinakamasama doon. So, sa tingin ba nila na kapag nagkaroon ng patas na eleksyon at sila'y kumandidato, sa tingin nila mananalo pa sila? Sa tingin nila magkakaroon pa ng simpatsya yung taong bayan sa kanila? Malamang hindi. Malamang hindi sila pansinin. Kung hindi nila pinansin ang hinaing ng taong bayan, malamang ang taong bayan hindi rin sila pansinin. Ganun yan. Tapos, dagdag dito, nabasa ko sa ibang post na pagdating na lang ng eleksyon, sabi niya, diyan yun na siya, basta, nabanggit niya ang eleksyon na panalunin ang kandidato ni Tatay Digong. Yun, tama yun. Alam nyo kaysa magkagulo, no? Kaysa maggulo, ganto, ganyan, ilabas na lang siguro yung galit, yung emosyon doon sa pagboto ngayong darating na eleksyon. Doon na lang siguro. Siguro mas maganda na lang, sundin na lang kung ano yung hiling ni PRRD. Na humiling siya na sana iboto yung kanyang mga senador sa darating na eleksyon. No, kahit si PRRD nandoon sa ICC, kahit nasa dahig si PRRD, kung mababalitaan niya na mananalo ang kanyang mga senador, makakapasok bilang senador, doon pa lang siguradong matutuwa ng sobra si PRRD. At malalaman niya talaga kung paano talaga siya sinusuportahan ng mga tao. Hindi man siya makabalik agad dito sa Pilipinas, matagalan man ang proseso ng kanyang pagbabalik. No? Ang importante, ipinakita kay PRRD ang tunay na suporta kapag nanalo ang mga kandidato niyang senador ngayong darating na eleksyon. So anong masasabi niyo, mga kaibigan? Na hindi na maibabalik ang dating Pangulo. So, ako inyong tanungin, ano lang, nagiging practical lang si VP Sara, hindi na siya umaasa. Kaya lang kung ako yung tatanungin, dahil nga sa galing ng mga abogadong nakuha nila, all foreigner lawyers ng kinuha. Maaari din maaari din na pawalang sala si sa PRRD. Attorney Medaldia, Attorney Roque, Tabina, at all foreign lawyers. Si Kaufman, kung ako yung tatanungin, may pag-asang makabalik sa Pilipinas si PRRD. Ayun, lahat naman tayo umaasa eh. Alam naman natin, sinabi nga tama naman si General Macanas, magagaling ang abogado ni PRRD at hindi basta-basta. Lalo na si Attorney Kaufman. Pero syempre sa haba ng magiging proseso niyan, sa haba ng magiging proseso ng hearing na yan, kita nyo naman, kailan lang nagkaroon ng hearing nung nakaraan lang. Tapos kailan masusundan? September 23, ang tagal. Laktaw-laktaw. 'Di ba? Laktaw-laktaw siya. Kaya talagang yun yung parang yun yung sinasabi ni VP Sara. Wag na lang muna natin asahan
na ngayon makakabalik. Kasi syempre, di ba, iba gustong makabalik si PRRD bago mag-birthday or kapag nag-birthday si PRRD, makabalik. Di ba, lahat naman tayo masaya tayo kapag dumating siya. Pero yun lang yung sinasabi ni Bipis na nagiging practical lang siya. Kung sa ngayon natin aasahan, hindi. Di ba? Pero alam natin, darating yung panahon na mananalo si PRRD. No, kahit paano maging positive pa rin tayo sa pag-iisip natin. Na may pag-asa siyang manalo dahil magagaling naman yung abogado niya, hindi naman basta-basta. Hindi namang abogado bote-bote yung mga kasama niya. Di ba? Mga abogado talaga na matitindi. Lalo na nga si Kaufman. 'Di ba? Umasa na lang tayo kung bagas nakasalalay na sa mga abogado niya ang kaligtasan ni PRRD. Nakasalalay na sa mga abogado niya kung makakauwi siya o hindi dito. No, sa gagawin nila. Ngayon sinasabi nung iba, nako, wala. Yung ICC mga kasabwat parang ganun sinasabi no sa mga nagiging komento. Hindi natin kumbaga hindi pa natin alam ang magiging sitwasyon. Mas maganda kung subaybayan na lang natin ito. 'Di ba? Yes, that's my faith. Kasi sabi ng kanyang abogado, Nicholas Kaufman, na maraming na-violate na rules yung pagka-aresto niya at gagawin nila ang kaya nilang gawin para mapadali. Kita mo, no? Silip na silip ni Kaufman yung mga na-violate na rules sa pag-aresto at pagdadala kay PRRD dyan sa The Hague. Yung pinakamalaking yung pinakamalaking nasilip dyan is yung hindi na tayo sakop ng ICC. Yun ang pinakamatindi ron eh. 'Di ba? Doon pa lang wala nang jurisdiction eh. Hindi kayo pwedeng mandampot ng Pilipino eh. Dahil hindi naman war crime yung ginawa ni PRRD. Drug war may war. Pero hindi siya yung war crime. 'Di ba? Wala namang hindi naman naminsala ng buong bansa yung ginawa ni PRRD. Sino lang ba mga napinsala doon? Yung mga adik-adik. 'Di ba? Kaya nga ngayon ang nabibigyan ng hustisya yung mga adik eh. Kaya siguro tuwan-tuwa sila ngayon, 'di ba? Yung pag-release sa kanya. Anyway, kanya-kanyang tayo. Basta ang hiling ko lang din sa inyo is tanggapin na natin ang nangyari. Then ituloy natin ang pagdarasal. Wala pong imposible sa Diyos. Ako naniniwala ko. Sabi nga ni Tatay, basta lalabas at lalabas din ang tama. May hangganan ng lahat. There always a day of reckoning. Tama si General. Tama si General. Si Tatay Digong. Kung kailan, maghintay lang tayo. Okay, comments. Spirit melts. With all due respect, people, I'm no Marcos nor Duterte. Both sides have done something good and bad. Lore Gamale, huwag na talagang bumalik sa Pilipinas si Digong hanggang sa huling hininga man lang. Sa ganon, kahit papaano, sa daming... Parang package yung nabasa ni General Macanas na comment ah. Parang parang anti-Duterte yun ah. Aurel Liwanag, meron pa impeachment na darating. Hindi na tinuloy ni General. Alam niyo kung tutuusin, no? Mas maganda pa nga yung naging kulungan ni PRRD. Kasi syempre, sinabi nga ni Robin Padilla, ni Senator, sosyal, 'di ba? Mas maganda doon, malamig. At saka nakita ko yung parang pinanood ko yung mga kulungan diyan sa The Hague, sa ICC. Kita nyo naman, parang nasa bahay ka lang, parang nasa condominium ka. Hindi naman katulad nila Dilima, 'di ba? Kumpara naman sa kulungan nila. Hindi katulad kay PRRD. Sosyal pa, Netherlands. 'Di ba? Mas daig pa rin, natalbugan pa rin sila ni PRRD. At isa pa, imported ang mga pagkain. Kaso nga syempre namimiss pa rin ni PRRD yung mga pagkaing Pinoy. Syempre doon siya nasanay. Kaso nga lang din, ang nakakalungkot sa isang banda, syempre yung pamilya ni PRRD. Syempre alam natin may edad na si PRRD. Gusto niyang makita yung pamilya niya, makasama kahit papaano. 'Di ba? Kahit man lang doon sana payagan na makadalaw-dalaw ang kanyang buong pamilya. 'Di ba? So syempre sa edad niya 'Di ba? Hindi natin masasabi ang panahon, pero ako hinihiling natin na si PRRD ay magkaroon pa ng mahabang-mahabang buhay.
Merit Viera, mukhang nire-reverse psychology na tayo at ang ICC judges. Paawa effect para yung akala nila na di na makakauwi dahil baka maawa ang judge. Mary Lord Lopez, honestly, di na rin talaga ako naniniwala na maibabalik pa si tatay hanggat ang administrasyon ang nakaupo at namumuno malabo talagang mangyari. Hanggang 2028 lang sila. Ayun nga general Siguro sinasabi natin hanggang 2028. Ang tanong dyan, ay iniisip natin, no? Hirap din kasi magkomento ng di ba? Pero, ang tanong dyan, talaga kaya hanggang 2028 lang sila? Yun ang pinakamalaking tanong doon. Sana nga, no? Pero, syempre, dahil nakikita kasi natin, sa laki ng takot ng mangyayari, alam ko, takot sila Mas lalo silang matatakot pag darating na yung 2028. Kaya may isip mo, baka gagawa sila para ganito, ganyan. Minsan naisip natin, gumugulo sa isip natin yung ganun Diba? Na hindi na sila bababa sa posisyon. Delikado. Pamaya, mapalitan tayo rito. Tayo naman ang ipadala sa ICC. Diba? Minsan maiisip nila yung ganun. Importante, ngayong Mayo, election, panalunin natin ang PDP. Oo, yun na lang. Yun ang importante. So kung maraming PDP laban na manalo, malaking tsansa si BP Sara na ma-acquit sa kanyang impeachment trial. Makalulusot siya. So kung malusutan ni BP Sara ang impeachment, wala nang problema. 3 years from now. Oo. Pag nakaupo sabay si BP Sara as presidente, sabay takbo si BP Sara kapag nakalusot. Ibig ko sabihin takbo na siya ng presidente sa 2028. Nako, yari na sila ngayon. Diba? Basta pag si BP Sara, malagpasan niya lang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa kanya. Nako, lintik lang ang walang latay talaga mangyayari. No. May pag-asa bang makabalik si PRRD? I don't know. Kailan? Wala pong imposible sa Diyos. Let's have faith. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Dasal lang. Makakabalik ang ating PRRD. There will always be a day of reckoning. Yun ang sabi niya. At huwag tayong mabahala. Minsan niya, relax lang tayo. Kaya, yung mga hindi nakakatulog dyan, please lang, maawa kayo sa inyong sarili. Pahinga. Huwag niyong pahirapan yung sarili. Relax lang. Dasal. There's nothing impossible with God. With prayers. With faith. Makakabalik si Tatay Digong. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas Latest News. At syempre, natunghayan din natin ang boses na yun at ang video na yun na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, yun ang masasabi niyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.